Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung bakit o kung ano ang naging dahilan ni Jiraiya kung bakit ayaw niyang maging Hokage. Kasi 'di ba, alam naman nating lahat na maraming mga ninja ang nangangarap na maging Hokage. Samantalang itong si Jiraiya parang walang ka-interes na maging Hokage kahit pa ilang beses na siyang pinili sa posisyong ito. Pero bago natin sagutin ang tanong na yan, paano nga ba pinipili ang magiging Hokage? Kasi 'di ba, napakarami ding malalakas na ninja sa Konoha at katulad nga ng sinabi ko, maraming malalakas na ninja din ang nangangarap na maging Hokage. Kaya naman, paano sila namimili ng magiging Hokage? So, sinasabing ang Hokage ang siyang pinakamalakas na shinobi sa buong Konoha. So far, sa Konoha ay meron ng naging 7 Hokage. Ang susunod na Hokage ay typically pinipili ng kasalukuyang Hokage o pumipili siya ng kanyang successor. Ito naman ang tanong guys, paano naman kung biglang namatay ang kasalukuyang Hokage? Halimbawa, namatay sa laban at hindi na siya nakapili ng kanyang successor, or wala na siyang kakayahang pumili ng kanyang successor. Sino naman ang pipili sa susunod na Hokage? Kapag nangyari ito, ang daimyo ng Land of Fire ang pipili sa susunod na Hokage with the advice ng mga Konoha Council, ng Jonin Commander at ng representative ng Anbu. At ng napili namang ito ay aaprubahan naman ng Jonin ng Konoha. Pero kung sakaling buhay pa ang nakaraan o ang naunang Hokage, maaari itong bumalik sa pwesto kesa pumili ng susunod na Hokage. Ang pinakamagandang example dito ay yung nangyari sa ikatlong Hokage at sa ika-4 na Hokage, kung saan namatay ang ika-4 na Hokage na si Minato Namikaze noong sumalakay sa Konoha si Kurama o ang Nine-Tailed Beast. Sa pagkakataong ito, matapos mamatay ni ika-4 ay hindi na sila pumili ng bagong susunod na Hokage dahil buhay pa naman ang nooy ikatlong Hokage na si Hiruzen Sarutobi at siya ang pumalit, or sabihin na natin na bumalik lamang siya sa kanyang pwesto bilang isang Hokage ng Konoha. So yan nga guys ang paraan ng pagpili ng Hokage. At ngayon, alam nyo ba na si matandang mahilig o si Jiraiya ay ilang beses na ngang inoferan na maging isang Hokage? Kung hindi ako nagkakamali guys, no, 2 or 3 times siyang sinabihan na maging Hokage. Pero ilang beses din niya itong tinanggihan. Hindi natin maipagkakailang talagang karapat-dapat si Jiraiya sa posisyong ito, o hindi natin masisisi kung piliin siya bilang Hokage dahil na-notice naman natin kung gaano kalakas itong si Jiraiya, kung gaano kalaki ang naiambag niya upang maprotektahan lamang ang buong Konoha. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin nito hinangad na maging Hokage, bagkos ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakbay at pangangalap ng impormasyon sa mga magiging banta sa Konoha. Pero ano kaya sa tingin nyo kung bakit kahit ilang beses na siya pinili dito patuloy pa rin niya itong tinatanggihan? So marami nga ang nagsasabi na tinatanggihan niya daw ito dahil sa kanyang nakasanayang ugali, kung saan mapapansin natin na parang malaro siya, carefree, at higit sa lahat, siya ay isang matandang mahilig. Alam nyo na, mahilig sa ano. Pero para sa akin ay may dalawang naging dahilan si Jiraiya kung bakit siya patuloy sa pagtanggi dito. Una, tinatanggihan niya ito dahil naniniwala siya na hindi siya suitable or hindi siya karapat-dapat sa posisyong ito. Dahil kung matatandaan, nung kinausap siya patungkol dito ay sinabi niya na hindi nga siya karapat-dapat dito. Wala siyang kakayahang maging Hokage. Ang dahilan kung bakit nasabi ito ni Jiraiya ay dahil katulad siya ni Naruto, kung saan sinabi ni Naruto na
paano ako magiging Hokage ni hindi ko man lamang kayang iligtas ang sarili kong kaibigan. Kasi kung mapapansin guys, no, may pagkakahalin tulad ang pinagdaanan ni Naruto at ni Jiraiya, kung saan ay pareho nilang hindi napigilan ang pag-alis sa Konoha ng kanilang kaibigan. Dahil kung matatandaan at kung mapapansin guys, halos iisa lang ang naging dahilan ni Sasuke at ni Orochimaru sa pag-alis nila sa Konoha, at dahil ito sa kapangyarihan, halos parehas silang obsessed sa kapangyarihan at parehong hindi ito napigilan ni Jiraiya at ni Naruto. Dahil dito, halos parehas ang naramdaman nila ni Naruto noong nangyari ito. Kaya parang ito ang nagiging isa sa dahilan ng pagtanggi ni Jiraiya. Kasi kung kaibigan niya mismo ay hindi niya mailigtas, paano pa kaya ang buong Konoha kung saan napakaraming tao ang nakatira, napakaraming taong dapat niyang protektahan. So bukod nga dyan, ito naman guys ang ikalawang nakikita kong dahilan ni Jiraiya. At ito ay ang tuluyan na niyang tinanggap ang kanyang destiny, ang nakatakdang mangyari o ang nakatakdang gagawin niya. I mean, meron nang nakatakdang gagawin itong si Jiraiya, at ito ay ang pagtitrain sa Child of Prophecy o ang sinasabing bata sa propesiya. Sinabi ng Great Toad Sage na si Jiraiya ay nakatakda upang mag-train sa Child of Prophecy. Sa tingin ko ay pinagtuunan ito ng pansin ni Jiraiya. I mean, nag-focus siya dito. Hindi niya nakita ang kanyang sarili bilang isang Hokage. Nakita niya ang kanyang sarili na magtitrain sa batang magliligtas sa buong Shinobi World. Dahil kung mapapansin, diba, yung Hokage ay kaya lang baguhin ang buong village, pero ang Child of Prophecy kayang-kayang baguhin ang buong Shinobi World. Kaya naman, mas nag-focus siya dito sa paghahanap sa kung sino man ang batang sinasabi sa propesiya. 3 bata ang trinain niya at isa lang dito ang totoong bata sa propesiya, at ito ay si Naruto Uzumaki. Ang inakala nga niyang bata sa propesiya ay si Nagato at si Minato Namikaze. Ngunit ang bata palang nasa propesiya na siyang magliligtas sa Shinobi World ay walang iba kundi si Naruto Uzumaki. So yun nga guys ang nakikita kong dahilan ni Jiraiya kung bakit patuloy niyang tinatanggihan ang pagiging Hokage. At sa tingin ko ay hindi naman siya nagkamali sa desisyon niyang ito. Kaya kung may nagsasabi na kaya tinatanggihan niya ito dahil sa lifestyle niya, yung buong ugali niya, yung pagiging playful, carefree, at pagiging pervert niya, against po ako dito. Dahil pagdating sa trabaho ay napakaseryoso nitong si Jiraiya. Kung mapapansin pa, lagi siyang merong bit-bit na scroll, diba? Kaya naman masasabi kong siya ay isang exceptional at truly gifted na ninja. Handa niyang patayin ang sino mang kakalaban sa Konoha kahit pa estudyante niya ito. Katulad ni Nagato, diba? Kaya niyang itaya ang sarili niyang buhay upang maprotektahan lamang ang buong Konoha. Kahit hindi siya naging Hokage ay pinotektahan pa rin niya ang buong Konoha in his own way. Katulad ng sinabi ko kanina, patuloy siyang naglalakbay upang mangalap ng impormasyon patungkol sa mga magtatangkang kumalaban, guluhin o wasakin ang Konoha. Kaya para sa akin guys, no, okay lang na hindi siya naging Hokage kasi marami naman siyang nagawa. At take note guys, may nabasa akong isang post sa Facebook which is kahit hindi siya naging Hokage, naging Hokage maker naman siya. Alam niyo kung bakit? Kasi 'di ba, kung matatandaan, ang dalawang kanyang naging estudyante ay naging Hokage at ito ay si Minato at si Naruto Uzumaki. Bukod nga dyan guys, no, hindi rin natin maitatanggi ang mga naging estudyante niya ay talagang malalakas ha. Kaya naman para kay Jiraiya, ano pang point ng pagiging Hokage? So kung kayo ang tatanungin guys, okay lang ba na hindi naging Hokage si Jiraiya? Or ano ang nakikita nyong dahilan kung bakit patuloy niya itong tinatanggihan? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!